Welcome to Maroon Talk, the only segment dedicated to anything and everything UP Fighting Maroons. I'm Enzo Regondola, batch 2010 UP Diliman, and makikita nyo naman, hindi nyo pala nakikita. Naririnig nyo lang pala. Solo lang ako ngayon. Solo lang. Ito yung panahon na nagsusolo episodes kami kasi, alam mo yun, champion tayo eh. Diba? Champion tayo. Diba? Ito yung one of the best seasons para sa UP. Hindi lang dahil nag-champion tayo. Kasi ang dami nating achievement eh. Diba? Natalo natin yung Curse of Araneta. Natalo natin yung Curse of Boom Gonzales. Diba? Na-end natin yung second place streak natin sa UAAP Finals sa basketball tournament. Pero meron tayong isang hindi pa natatalo na streak. Yan ang Curse of Enzo Regondola. Tawagin na natin ganun, no? Curse of Enzo Regondola. Tinitingnan ko eh. The past 4 seasons. Sipin nyo to the past 4 seasons. Lahat ng game 1 panalo tayo. Diba? 4-0 tayo sa lahat ng game 1. Sa games 2 and 3, nakanood ako ng 2 game 2. Nakanood ako ng 2 game 3. Hulaan nyo anong record ng UP sa mga games na yun. 0-4. 0-4. Ibig sabihin, tuwing nanonood ako ng close-out game sa finals, natatalo tayo. Kalain nyo yun. Kaya talagang, alam mo yun, pasalamat talaga kayo sa akin eh. Pasalamat talaga kayo sa akin kasi hindi ako nanood ng game 3 this year. Diba? Wala ako dun. Kaya champion tayo eh. Kaya tayo nag-champion. Sobrang saya. Pero, alam mo yun, kidding aside, sobrang nakakatuwa talaga yung championship this year. Kasi, parang, ang type ng laban up top with Lasal. Diba? Kahit nasabihin natin na sweep nila tayo ng eliminations. And in both games, parang ang laki ng agwat natin. Diba? Ng UP tsaka ng Lasal. At the end of the eliminations, 1 game lang talaga yung lamang nila sa atin eh. Diba? 1 game separated us from the number 1 seed. Isipin nyo yun. Kahit na mukhang layo ng agwat. As we said nung pre-season, it will go down between Lasal and UP for the best team sa UAAP. And true enough, di ba? Nag-finals nga silang dalawa na gawin sila 3 games na hindi mo talaga malalaman kung sino mananalo eh. Hindi mo malalaman. Oo, nag-choke, quote-unquote, nag-choke yung UP. Kasi in games 2 and 3, meron silang double-digit leads in the second half. Tapos, nawala. Diba? Pero tingin ko, tulad ng sinabi ko sa last episode namin, diba? Whether it was Lasal or UP na nag-double-digit lead nung second half na yun, mahabol nung kabila eh. Kung, diba, kung kahit binaliktad natin kung Lasal yung lumamang sa atin, tingin ko mahabol pa rin ng UP yun eh. Ganun sila ka-tight. And speaking of, tight, the tight season, hindi lang yung UP tsaka Lasal eh. From 3 to 8, tight pa rin. Diba? Up to the final game day, hindi natin alam kung sinong final 4. Diba? Nung last few games, ilang teams pa yung may shot ng mga final 4, diba? UE, UST, Adamson. Sino pa isa? FEU, di ba?
Kahit yung Ateneo, sige, sama mo na. Kahit yung NU, sama mo na. Lahat sila in play. Yung sabi ko nga, pag tinitignan ko yung season, Ateneo kulelat. Pero meron silang 4 wins eh. 4 wins. In other years, kapag meron kang 4 na panalo, hindi ka kulelat eh. 4 wins is siguro 7th ka. Pwedeng 6th. Pero hindi ka 8. Usually yung 8th seed, yan yung team na may 0 to 2 wins. Parang ganun. So it shows na ganun talaga kadikit yung season. Lalo na yung gitna. Diba? Below Lasal and UP. It was a Royal Rumble. Kumbaga. Ganda na season na to. Pero going back to UP. Tingin ko ang ganda talaga ng storya ng UP. Ang ganda ng kwento kasi final year ni JD. Tapos from the start of the season, parang siya yung best player natin. Or at least the most important player sa lineup. Not necessarily the best in every game. Pero siya yung pinaka-importante. Diba? Nung first, ilan ba yun? First 3 games ata. Parang uma-average siya ng halos triple-double. Yung mga 16 points, 8 rebounds, 7 assists. Mga ganun yung numbers niya nun eh. Pinakita niya siya yung best player. And eventually, diba, nagkaroon siya injury. Nawala siya. Yung laro niya medyo nag-suffer din. And during those times, nag-step up naman lahat eh. Diba, Harold Alarcon became our best player for ilang games. Meron sa 33-point game. Diba, career best. Talagang sarap panoorin. At times it was Francis Lopez. At times it was QMB. At times it was even Raylan Torres, Terence Fortea, diba? Mark Belmonte even. And doon natin nakita yung depth ng team na palagi nating niyayabang yun eh, di ba? Yung UP very deep yung bench. Sometimes it doesn't come true. Pero marami namang beses na it did. Diba? May times na, yun nga, sila Mark Belmonte gumagawa. Sila Jacob Baila. Si Aldous. Sino to? Si Dicachi. May contribution din. Pero marami tayong marami tayong nagawang maganda talaga this year. And I think one of those is yung kumbaga acceptance ng role in the team. Hindi lang yung role sa court. Pero yung, diba, hindi lang yung hindi lang yung depth chart role mo o yung position mo sa depth chart, but also yung role mo in the court. Diba? Kasi kunyari si Francis Lopez, hindi mo siya i-expect na titira ng 3. Kasi yung shooting niya talagang up and down eh, on and off. Pero hindi rin niya pinipilit i-drive kung open naman siya. Di ba? Si Maymay, almost always, if not all the time, the smallest guy on the court. Tapos biglang meron siyang games na meron siyang 9 rebounds, 10 rebounds, 12 rebounds, di ba? How does that happen? All heart and willingness to do that
to do that dirty work. That's what made this season work for everyone. Yun, di ba? I mean, foul trouble isang player, si QMB, mag-foul trouble. Next man up. Di ba? Kung kailangan mag-sentro ni Francis, gagawin niya. Kahit hindi naman sa center. Di ba? Si Raylan Torres, binantayan niya si Kevin Kembao nung finals. Kita mo ba height difference nila? Di ba? Mukha siyang mismatch eh. Pero, it worked. Surprisingly, it worked. Ang galing. Ang galing nun. Siya yung naging most important player sa finals, I would say. Diba? Hindi man siya yung finals MVP, para sa akin siya yung MIP. Kasi kung wala yun, kung hindi niya ginawa yung ginawa niya against Kevin Kembao, wala tayong championship. Baka natalo pa tayo ng game 2 at ng game 1. Natalo ka tayo ng game 2. So baka natalo tayo ng game 1. Diba? Baka nag-Kevin Kembao show for 2 games. Baka umaverage siya ng 35 points per game. Diba? Alam mo yun? Ganun siya eh. Ganun siya kagaling. Buti na lang, nahanap natin si Raylan Torres. The perfect matchup for Kevin Kembao. And it worked. Yun talaga yun. It worked. Jerry Abadiano, muntik na siyang maging hero ng game 2 ng finals. Muntik na siyang maging hero. Pero alam nyo, tingin ko hindi talaga siya meant to be eh. Hindi talaga meant na makuha natin yung game 2 from a Jerry Abadiano game winner. Tulad ng sinabi ko nung last episode, pag nangyari yun, hindi buo yung kwento eh. 'Di ba? Hindi buo yung kwento. Ang nangyari ng finals, lahat ng main characters, naging main characters. Diba? Kembao, best player sa Lasal. Phillips, best, sabihin ko sana actor eh, pero best rebounder na lang. Best rebounder on the floor, Mike Phillips. Diba? Siyempre, sa UP, QMB, Maymay, Francis. Sila yung main characters natin. And for the 3 games, sila talaga yung focal point, diba? They were the ones making headlines, good or bad. They were the ones na taking the shots for the team. They were the ones leading the team to where it should be. Diba? Isipin mo yun. Para siyang, alam mo yun, kung na-shoot yun ni Jerry Abadiano, para siyang may sine si John Lloyd, pero naging bida si Ketchup. Alam mo yan? Parang ganoon si Jerry sa team eh. Nung finals lalo. Hindi siya yung main act, pero malaki role niya. Importante yung role niya. Diba? Para siyang si Ketchup Eusebio, para siyang si Joros Gamboa, diba? Si Janus Del Prado. Parang ganun yung role niya. Diba? Isipin mo kung sa One More Chance ang nagkatuluyan si Ketchup tsaka si Bea Alonzo. Diba? Walang sense eh. Walang sense. Hindi maganda yung kwento kung ganun. Kaya, tingin ko, Game 3 was meant to happen. Diba? Kung yung script ay mananalo ang UP, it would be by, may Francis Lopez redemption story. Diba? Yung mga gagraduate sila yung gagawa. Yun yung masakit para kay Kembao eh.
na, alam mo yun, aalis na siya. Alam niya nga aalis na siya eh. Kahit na yung mga supporter ng Lasal, dinay pa, sinasabi fake news daw yung lumabas na balita, di ba? Napupunta siyang Korea. Pero saka, di ba, alam niya yun eh. And malamang, alam din ng team. Alam din ni Topex, alam din ng teammates niya. Na last game na niya yun. Tapos ganun yung nangyari. Imbis na siya yung maging hero, hindi naman siya naging zero, pero hindi siya nabigyan ng chance. Diba? Kasi hindi siya nakapasok nung last 5 minutes nung game. Dahil walang opportunity na makapasok siya sa game. Yun yung masakit dun. Para kay Kembao. Parang ganun din yung last, kailan ba? 2 seasons ago ba? Kay Carl Tamayo, for us. Ganun din. Alis na rin siya, punta siyang Korea. Tapos, hindi siya nag-champion. Hindi niya na-recreate yung ginawa niya no season 84. Pero last game na niya para sa school. Diba? Hindi nabuo yung kwento eh. Kaya, ang ganda nung storya talaga ngayon. Kasi, from the start of the season, consistent ang hinahanap-hanap natin si Maymay. Diba? From the first game to the point na na-injure siya tapos hindi siya naglalaro, hinahanap natin siya. Nasaan si Paano kung naglaro si Maymay nung game 1 against Lasal? Diba? Nung first round. Kung nandun siya, different story. Ganun yung narrative eh. Diba? Siguro kung naglaro siya doon, kung hindi siya na-injure, ewan ko, baka number 1 seed inakuha na UP. Maybe. Diba? Tapos, yun nga, QMB, steady presence inside. Siya yung laging, yun nga, dependable big man inside. Poste siya doon. Siya yung anchor. Defensively. Offensively. Tapos, tumuloy-tuloy yun. Hanggang sa finals. Tuloy-tuloy lang yung kwento. Ano nanalo tayo ng game 1? Okay. Pero sali tayo ng game 2, parang, yun nga, it made sense. Noong nag-game 3 na, diba, nung game 3, sino nagsimula ng game 3? Ng production? Si Harold ba? Parang si Harold eh. But, so, it was the main guys. Kasi may pasundot-sundot ng points. Pero always, siya yung floor general. Siya yung nag-orchestrate ng lahat ng nangyayari sa offense natin. Siya yung leader. And, deservedly so, siya yung naging finals MVP. Buo yung kwento. From the start of the season to the final buzzer. Ganun yung nangyari. Diba? Yung game 3 talaga para siyang encapsulation of the entire season eh. In one game. Diba? Nakita mo yung brilliance ni Maymay, yung steady presence ni QMB, yung brilliance ni Francis Lopez, yung redemption ni Francis Lopez, yung 9 turnovers ni Francis Lopez, pero meron siyang game winner. Ano ba yun? Diba? May bawi siya from game 2 to game 3. Meron din siyang bawi from game 3 turnovers to game 3 game winner, game clincher. Diba? It was a story within the story. Within a bigger story. Tapos, yung role players sila, they all played their roles up to the end. Harold Alarcon, gumawa nun. Terence Fortea, nakashoot din. Diba? Raylan Torres, like we said, stop KQ.
Jacob Baila did this part. Aldous did this part. Jerry Abadiano did this part. Diba, lahat sila, ginawa nila yung roles nila eh. Walang nag-step out of that assignment. So, alam mo yun, nag-work talaga lahat. Lahat nag-work. So, yun. Masaya ba ako sa season na to? Siyempre naman. Siyempre naman. Champion tayo eh. Masaya ba ako na hindi ako nakanood ng game this season? Oo naman, nag-champion tayo eh. Pero siyempre, dahil di ako nakanood ng laro. Ewan ko, ano ba mga na-miss ko? Diba? I'm sure may mga nakita kayo na hindi ko nakita sa TV. Diba? Sino ba mga nag-aaway dyan? Meron ba mga nag-aaway? Doon ako interesado eh. Meron ba mga altercation, scuffle sa game na hindi pinapakita sa TV? Diba? For some reason, hindi pinapakita ng One Sports. Ayaw ba nila ng Ayaw ba nila ng violence? Hindi ko alam eh. Hindi pinapakita. Pero anyway, yun nga, mawawala na si JD, mawawala si QMB. I don't know how Coach Gold will deal with that. Kasi yung the past 4 seasons, nandun si JD, siya yung point guard natin, siya yung steady, calming playmaker. Ngayon wala siya. Sino papalit sa kanya? Baka si Jerry? I mean, I can see it. Siya yung team captain this year. And nakikita ko naman na merong leadership capability. Tingnan natin next year. I'm siguro mga 80% sure siya yung magiging starting point guard. Yeah. Moving forward, puro mature na yung mga yan eh, di ba? Sila Harold, Rayland, Terence, yung NU boys, sila na yung seniors. Grabe, man, sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Hindi ko pa sila kilala. Parang kailan lang, first year lang sila. Di ba? Sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang ang bida pa sa team si Richie Rivero, si Bimby, di ba? Si James Spencer. Tapos ngayon, di ba? Tapos nun, parang rookies lang sila Harold, si Jerry. Tapos ngayon, sila na yung upperclassmen. Sila na yung seniors, sila na yung ko-consider na veterans. Sila na yung magiging mentor ng mga rookie. Bilis ng panahon. Pero yun. Ewan ko. Nag-make sense ba yung mga pinagsasasabi ko ngayon na mag-isa lang ako? Hindi ko alam. Pero thank you guys. Thank you sa mga patuloy na nanonood at nakikinig ng Maruntok. Thank you sa mga nagko-comment, positive man o negative, sa mga nag-share ng insights nila, di ba? Thank you. Kahit na minsan yung ibang comments, di namin alam kung bakit kinoment. Thank you na rin kasi ibig sabihin, nanonood kayo ng podcast namin eh. Pinakikinggan nyo kami. So, thank you guys. Sa mga silent listeners dyan, kung meron man, thank you. And, looking forward to a more productive 2025 for us, for everyone.
Sana mag-champion ulit tayo sa basketball next season. Sana successful pa rin. Yun lang ang aking monologue for today, for tonight. Kung anong oras nyo man pinapakinggan to. Good morning sa inyo. Good night. Thank you for listening. Happy New Year, Merry Christmas, Happy Holidays. Sana pagdating ng 2025, buo pa ang mga daliri nyo. Kompleto pa. Wow. Bagong-bago yung reference na yun. Ako, nagpapaputok ba kayo? Di ko alam eh. Pero yun, ingat kayo guys. Happy New Year. Let the fireworks begin. And as always, UP fight, everyone. Thank you for listening. And yun lang. Goodbye.